Alam nyo ba yung painting na habang ginagawa, parang hindi mo pa makita kung ano yung tinutumbok nito? Hindi mo pa alam kasi parang ang gulo eh. No? Pintura dito, pintura dyan, tapos parang wala kang makita na itsura niya. May mga kulay na parang sabog, mga hugis na parang wala namang direksyon. Minsan mukhang kalat lang, parang ang gulo. Pero kung makikita mo yung artist, naku, hindi siya kinakabahan, hindi siya nagmamadali. Alam niya kung anong ginagawa niya. May tiwala siya sa proseso. Bakit? Dahil sa mata ng artist, hindi pa yan ang ending. Ganyan din ang buhay natin. Minsan, parang magulo, parang walang pattern, parang hindi tugma ang mga nangyayari. Pero kaibigan, huwag mo i-judge ang masterpiece habang nasa kalagitnaan pa lang ito ng pagpipinta. Imagine mo na ikaw ay canvas ng Diyos at siya yung artist na may hawak ng brush. Maring hindi mo pa makita ang kabuang larawan ngayon, pero bawat stroke, bawat kulay, bawat detalye, bawat nangyayari sa'yo may purpose. Hindi sayang, hindi aksidente. Ngayong araw na ito, sisimulan natin yung bagong message series na tinatawag nating Masterpiece. At sa part 1, pag-uusapan natin yung tanong na paano natin i-honor o igagalang ang disenyo ng Diyos habang ginagawa pa niya ang pagpipinta sa buhay natin. Misa kasi ang tendency, parang inisip natin, ayoko na lang, parang walang nangyayari, give up na, hindi natin na-appreciate yung mga nangyayari sa buhay natin na parte pala ng binubuo na isang magandang masterpiece sa buhay natin. Pakinggan mo hanggang dulo ito. Naku, lalo na kung ikaw ay bago lang dyan sa YouTube, tapusin mo yung mensahe kasi dito mo makikita o paano natin ma-honor ang Diyos sa ating design. Siya ang nag-design sa atin, siya ang artist, tayo ang masterpiece. And baka ang tingin mong magulo sa buhay mo ay parte pala ng pinakamagandang bahagi ng masterpiece ng Diyos para sa iyo. At kung handa ka na makita ang ginagawa ng artist sa canvas ng puso mo, nako, simulan na natin yung ating pag-uusapan ngayon. Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Jesus, ay inaanyahan ka naming i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Jesus. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. Sumali ka din every Monday sa ating D-Group Leaders Training. Panahon na para humakbang ka ng pagsunod sa panawagan ng Diyos sa iyo. Mag-register ka lang sa link na naroon dyan sa description. Okay, paano ba natin igagalang o i-honor ang disenyo ng Diyos sa ating buhay? Una, read God's Word daily. Pangalawa, respect differences. Magkakaiba tayo. Kailangan natin ito irespeto. At pangatlo, stay present. So, ano ibig sabihin nun? Mamaya ipapaliwanag ko yan. Pero dun muna tayo sa number 1. Parang simple lang, ano? Read God's Word daily. Pero tingnan natin, ano ba yung gustong sabihin sa atin ng Diyos ngayon pagdating sa pagbabasa ng kanyang salita? Sabi sa 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Verse 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaibigan, ito ang totoo. Ikaw ay isang masterpiece at bawat masterpiece ay may instruction manual. Narinig mo na ba ang Stanway and Sons Grand Piano? Hindi lang ito basta piano. Ito ang standard of excellence pagdating sa classical music. Ang bawat isang piano ay masterpiece. Bakit? Kasi hindi galing sa factory line, kundi ito ay handcrafted, ginawa ng kamay. Alam mo kung gaano ito ka-espesyal? 12,000 individual
manual parts ang ginamit sa paggawa ng Steinway. 1 taon bago matapos ang isang piraso nito, gamit ang pinakamagagandang kahoy at materyales sa buong mundo. At ang presyo, nako, hindi basta-basta. Maaaring umabot ito ng 10 milyon hanggang 15 milyon kada unit. Ginagamit ito sa world-class concert halls, prestigious music schools, at mga top pianist sa buong mundo. Ang isang Steinway piano ay hindi nililikha para lang tumunog o tumugtog. Ito ay nililikha para maglabas ng ganda, maglabas ng emosyon at karangalan. Ito ay isang tunay na masterpiece. Pero alam mo ba, kahit gaano ito kaganda at kamahal, may kasama pa rin itong manual. Bakit kailangan ng manual? Dahil kung mali ang pag-aalaga, masisira ang kahoy nito. Mawawala ang tamang tunog. Magkakaroon ng crack o warping at mawawala ang tunog nitong world class. Kaya bawat may-ari ng Steinway, inuutosang sundin ang manual. Saan ilalagay, paano lilinisin, gaano kadalas ito itotono, anong humidity level ang dapat. Pero alam mo kaibigan, ikaw ay mas mahalaga pa sa isang Steinway piano. Ang katawan mo, ang isip mo, ang kaluluwa mo ay hindi gawa ng tao. Ikaw ay dinesign ng Diyos. Ikaw ay masterpiece ng Diyos. Mas mahalaga ka pa sa 12,000 parts ng piano na yan dahil ikaw ay ginawa sa image ng Diyos. At gaya ng Steinway, kung hindi mo susundin ang manual mo, ang Bible, masisira ka. Magugulo ang isip, malilito ang puso, mamamali ang direksyon ng buhay, at ang tunog ng buhay mo wala rin sa tono. Pero kapag araw-araw mo sinusunod ang Word of God, buhay mo ay magiging instrumento ng papuri. Hindi exempted sa problema, pero maayos ang timpla. May harmony, may direksyon, may purpose. Kaibigan, ikaw ay masterpiece, pero hindi sapat na alam mo lang yan. Kung gusto mo manatiling maayos ang pagkakagawa sa iyo, kailangan mo sundin ang manual. At ang manual mo ay hindi gawa ng tao, kundi ito ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. Basahin mo ito, aralin mo, isabuhay mo araw-araw. Kaibigan, ikaw ay masterpiece ng Diyos. At bilang masterpiece, hindi ka dinisenyo para sundin ang kung ano ang trending sa mundo o sundin ang sarili mo, kundi dinisenyo kang sumunod sa gabay ng salita ng Diyos. Yun ang design mo. Kapag pinipili mo magbasa, magtiwala at mamuhay ayon sa kanyang salita, pinaparangalan mo ang disenyo ng Diyos sa buhay mo. Pinapakita mo na may tiwala ka sa artist kahit pa nga sa tingin mo ay hindi pa buo ang itsura ng masterpiece. Kasi kahit anong itsura mo, kahit ano pa estado mo sa buhay, kahit may kahinaan ka at kahit maliit ang tingin ng iba sa'yo, para sa Diyos, ikaw ay masterpiece. Hindi siya nagkakamali, siya ay perfect. Ikaw ay nakatakdang magbigay ng glory sa kanyang pangalan. Ang kailangan lang ay makipag-cooperate ka sa kanya. Ikaw ay masterpiece na kapag tinitignan ka ng tao, sasabihin nila sa'yo, ikaw ay kakaiba. Kakaiba ka magmahal, kakaiba ka sa katapatan, kakaiba kang asawa, kakaiba kang magulang, kakaiba kang anak. Sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Pero hindi mangyayari ito kapag hindi mo ino-honor ang disenyo ng Diyos na ikaw ay hinuhulma niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya kapag pinili mo sumunod sa kanyang manual araw-araw, hindi ka lang basta nabubuhay, kundi nabubuhay ka ayon sa disenyo ng lumikha sa iyo. Kaibigan, basahin mo ang salita, aralin mo, isabuhay mo araw-araw. Bakit? Dahil yan ang paraan para i-honor o igalang ang pagkakagawa sa iyo ng Diyos. Alam mo, parang pag inisip ko, no? Halimbawa, meron akong gadget and then meron yung manual and then basta lang kung paano ko lang ginamit yung manual, yung gadget na yon. Tapos yung manual, hindi ko binasa hanggang sa masira. Alam mo, parang ang sinasabi ko, walang mahalaga ito. So, okay lang. Pero kung maingat mo binabasa yung manual and then gusto mo, ayaw mo masira yung gamit mo, gusto mo ma-maximize mo, maging efficient ito, alam mo, parang sinasabi mo sa Diyos,
Lord, yung manual mo, kaya ko binabasa kasi iniingatan ko ang katawan na nilikha mo. Iniingatan ko yung temple mo. At iniingatan ko yung buhay na binigay mo sa akin. Yung design na binigay mo sa akin. Yung purpose na gusto mong matupad ko sa buhay ko. Pero bakit nga ba mahalaga ang Bible? Tignan natin ang sinabi ni Pablo sa Timothy. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Okay? Yan yung sabi. Ibig sabihin, ang bawat salita sa Biblia ay hindi gawa-gawa lang ng tao. Ito ay God-breathed. Ang Bible ay hindi lang nakaka-inspire, kundi inspirado ito ng Diyos mismo. Kung wala siya na gumagabay, ay wala rin may susulat sa Bible. Walang tao ang makakagawa nito sa sarili nilang kakayahan. Kaya nga kaibigan, makakasigurado ka na mapagkakatiwalaan natin ito. Now, para saan daw ang salita ng Diyos? Sabi sa talata, ay kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Ang ibig sabihin, hindi opinion ng tao ang Bible. Kaya kung gusto mo malaman ang katotohanan na susundin mo sa iyong buhay, dito mo yun makikita at hindi sa social media. Tapos saan pa ginagamit ng Diyos ang manual niya para sa atin? Sabi sa talata ay sa pagsaway sa kamalian. Alam mo, na-realize ko, may mga ginagawa tayong akala natin tama, pero mali pala. Kasama na ako dito. Pero ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng pagsusuri sa atin. Ito ang ating salamin. At maririnig natin siya, minsan sasabihin sa atin, anak, hindi yan ang disenyo ko sa'yo. Anak, mapapahama ka dyan. Huwag mo gawin yan. Alam mo, every time na nagbabasa ako ng Bible, araw-araw, pag nagbabasa ako, ang daming sinasabi ng Diyos. At karamihan dito, alam mo kung ano? Yung sinasabi niya sa akin, direction niya sa akin, sa buhay ko. At dito niya ako kinoconvict. Alam niya kung ako ay merong nakausap na kasamahan namin sa trabaho at ako'y nakapagtaas ng boses, alam niya. Papabasa niya sa akin yung talata. And then sasabihin ko, Lord, thank you. Pinaalala mo sa akin na marapat akong magmahal ng walang kondisyon. Marapat akong magpahalaga sa bawat nakakasama ko sa trabaho. Then, para saan pa ang Bible? Sabi, sa pagtutuwid sa likong gawain. Hindi lang ito nagsasabi ng mali. Ito, mali ka dyan, mali ka dito, mali ka dyan. Hindi. It helps us correct our ways. Para tayong sirang painting na inaayos ng artist. Hindi niya tayo tinatapon. Ipa pala, nakasampung beses ka na ginawa mo to. Tama na. Enough na, puno na yung salop. Cancel ka na. No, hindi. Aayusin ka ng Diyos. Pag sinabi mo, Lord, patawarin niyo po ako. Gusto ko pong bumalik sa inyo. Ayusin niyo po ako. Ang nais ng Diyos, ang puso ng Diyos, hindi ka i-cancel. Kaya niya pinapabasa yung salita niya. Gusto niyang ayusin ka. Gusto niyang makita mo, magsalamin ka sa Bible. Tapos ano pa layunin ng salita ng Diyos? Sabi diyan, sa pagsasanay pa para sa matuwid na pamumuhay. Kaibigan, kung araw-araw binabasa mo salita ng Diyos, araw-araw din ay pinapractice ka ng Diyos sa righteousness. Hindi instant ang pagiging Christ-like. Pero kung araw-araw mo binubuksan ang salita niya, unti-unti kang hinuhubog. Now, para saan ang paghuhubog ng Diyos? Sa pamamagitan ng salita niya. Alam mo kung anong para saan yon? Ang sabi diyan, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap. Wow! Ano yung goal? Maging complete. Maging equipped. Maging mature. Maging ready. Kaibigan, ito yung katotohanan. Kung gusto mo gamitin ka ng Diyos, ay hindi pwede yung half-baked faith. Kung gusto mo gamitin ka ng Diyos, kailangan mo yung Bible. Hindi mo pwede sabihin, gusto ko maging D-group leader, tapos hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo ito minimeditate, hindi ka gumagawa ng journal mo, kino-compare mo yung buhay mo doon sa Bible. Hindi ka pwede maging leader. Mahihirapan ka sabihin yung isang bagay, ituro yung isang bagay na hindi ikaw yon.
Kung yung isang bagay na hindi mo tinanggap sa Diyos, mahirapan kang ibigay. Wala kang maituturo na galing sa Diyos, na mula sa puso mo, na merong conviction kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Kung hindi mo nakakausap ang Diyos ng taimtim, ng malapitan, at ng intimate. Kung ayaw mo maging hilaw, kailangan connected ka sa Word of God. Sa totoo lang, marami sa ating gusto magamit ng Diyos. Gusto makarinig mula sa Diyos. Gusto magtagumpay sa lahat ng area ng buhay. Sino po sa inyo gusto magtagumpay? Nako, ako kailangan ko ng tagumpay. Gusto ko magtagumpay sa pamilya ko. Gusto ko magtagumpay sa marriage ko. Gusto ko magtagumpay as a parent. Gusto ko magtagumpay sa trabaho ko. Lahat ng area ko, pati sa ministry, sa D-group ko, gusto ko magtagumpay. Gusto ko matuto sila, gusto ko makita ko sila isang araw, silang lahat ay nagdi-disciple na at yung dinidisciple nila, nagdi-disciple din. Gusto ko maging matagumpay. Gusto ko gumaling. At marami sa inyo gusto magkaroon ng direksyon. Kaya lang ang problema, kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo magtatagumpay. Hindi ka nagme-meditate ng seryosohan, hindi ka nagbibigay ng time, kaibigan, hindi ka magtatagumpay. Paano ka gagabayan ng Diyos kung hindi mo binubuksan yung kanyang mensahe? Paano mo makikita ang masterpiece na ginagawa niya sa iyo kung hindi mo sinusunod ang disenyo at plano niya? Paano mo ma-appreciate na meron palang ginagawa ang Diyos sa buhay mo, namimiss mo na ipaalala niya sa iyo? Minsan, parang inisip natin, naku, bakit ganito? Bakit ganito yung turing sa akin ng aking boss? Bakit ganito yung nangyari sa aking pamilya? Bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi mo malalaman yung sagot hanggat hindi ka intimate sa Diyos. Hanggat hindi araw-araw nakikinig ka sa Kanya, hanggat hindi araw-araw na kinakausap mo siya, hindi mo malalaman kung bakit. Marami tayong tanong na hindi natin malalaman yung sagot kung hindi tayo nagbabasa ng Bible. Alam mo, ayon sa Christianity Today, 80% ng churchgoers hindi nagbabasa ng Bible. 40% lang ang paminsan-minsan lang kung magbasa. Nakakalungkot, di ba? Minsan gusto natin ng lakas, guidance, success, pero disconnected tayo sa source. Gusto mo ng breakthrough, pero hindi ka nagbabasa ng instructions ng Diyos. Tapos magtataka tayo, bakit magulo? Bakit empty? Kung bakit hindi buo ang relasyon natin sa Diyos. Ibigan, kung ayaw mo maligaw, araw-araw ka magpagabay. Ang Word of God ay parang ilaw sa madilim na daan. Sabi sa Psalms 119:105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Kapag iniwasan mo, babangga't babangga ka sa maling desisyon. Kapag iniwasan mo yung salita ng Diyos, babangga ka sa maling relasyon, maling direksyon. Pero kapag araw-araw mong binabasa, binubulay-bulay, sinasabuhay, dahan-dahang lumilinaw ang masterpiece ng Diyos sa buhay mo. Ayon sa talata ay ang salita ng Diyos ay ilaw na gagabay sa iyo para matupad mo ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Kaibigan, sinong boses ang mas madalas mong pinapakinggan? Ang salita ng Diyos o social media? Kailan ka huling tinamaan, tinuwid, o pinatibay ng salita ng Diyos? Nagbibigay ka ba ng full attention mo sa Diyos o tira-tirang oras lang? Kaya nga, simulan mo araw mo hindi sa pag-check ng notifications, kundi sa salita ng Diyos. Mag-set ka ng 15 to 30 minutes bawat umaga. Gamitin mo ang Bible. Kung di mo alam kung saan magsimula ka sa Psalms o sa Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. Nako, magsimula ka dyan. Napakaganda niyan, lalo na yung Psalms. Gawin mo ito araw-araw. Ako, ang suggestion ko, Psalms 139. Basahin mo yan araw-araw.
Hindi, basahin natin to, hindi kung kailan mo lang ma-feel gawin. Hindi kung may emergency lang. Tandaan mo ito. Ikaw ay isang masterpiece at ang manual ng artist ay nasa kanyang salita. Kaibigan, kung iniisip mo mahirap magbasa ng Bible araw-araw dahil busy ka, pagod ka o wala kang gana, naku, makinig ka sa kwento ni Mary Jones. Bumalik tayo sa 1790s sa mabatong kabundukan ng Wales. Isang batang babae, walang yaman, walang sapatos, walang sariling Bible, pero puno ng pagmamahal sa salita ng Diyos. Si Mary Jones ang pangalan niya. 8 taon pa lang siya nung naging Kristiyano, nung nakilala niya ang Panginoong Hesus. Grabe, no? Nang matuto siyang magbasa, isa lang ang nasa puso niya. Lord, gusto ko ng sarili kong Bible. Gusto ko ikaw mismo ang makilala ko araw-araw. Pero noon, ito yung problema. Bihirang-bihira ang Bible, lalo na sa wikang Welsh. Alam mo, 6 years siyang nag-ipon ng pambili ng Bible. Kasi gustong-gusto niya. Mahirap lang sila. Kaya inabot ng 6 na taon. Biruin mo yun, yung konting-konting pera iniipon niya para lang mapagdugtong-dugtong niya habang umabot ng 6 years at makabili siya ng Bible. Naglinis siya ng bahay, tumulong siya sa bukid, nag-sideline siya, naghanap siya ng kahit anong trabaho para lang makabili ng Bible. Sa edad na 15 years old. Imagine niyo nag-ipon siya simula 8 years old. Meron na siyang conviction na basahin niya yung salita ng Diyos. Meron na siyang conviction na makipag-usap sa Diyos. Edad 15 years old. Sapat na ang naipon niya. Pero may isa pang challenge. Kailangan niya maglakad ng 25 miles o 40 kilometers para makapunta doon sa bibilhan niya ng Bible. Parang Antipolo, papuntang Alabang Town Center. Grabe, ang layo. Tapos maglalakad ka ng nakapaa. Now, bakit siya nakapaa? Kasi inisip niya, kung ipambibili ko pa ng sapatos to, hindi ako makakabili ng Bible. So, willing ako maglakad 40 kilometers. And hindi yun para kang naglalakad sa semento pantay. Alam mo, mabato doon sa bundok na yon, lupa, wala pang masyadong pavement na daanan. Kabundukan. Isang buong araw siya naglakad. Duguan ng paa. Pagod yung katawan niya. Pero buo pa rin yung loob niya. At pagdating niya sa bahay ng pastor, si Thomas Church, may masakit na balita. Ubos na ang lahat ng Welsh Bible. Hindi niya inabutan na nabenta yung last piece. Alam mo, grabe, umiyak si Mary. 6 na taon na sakripisyo tapos nawala lang. Pero alam mo kung ano nangyari? Naantig yung damdamin ni Thomas Charles. Binigay niya kay Mary yung sarili niyang Bible. Pero hindi doon nagtapos yung kwento. Ang pagmamahal ni Mary sa Bible ay naging apoy. Dahil sa kanya, si Thomas Charles ay tumulong magtatag ng British and Foreign Bible Society noong taong 1804. Isang organisasyon na nag-distribute ng higit sa 2 bilyong Bible sa buong mundo. Isipin mo yun? Dahil sa isang batang babae, isang simpleng kagustuhang makilala ang Diyos, naging daan para milyong-milyon ang makarinig ng salita niya. Si Mary Jones ay namuhay ng 82 taon at hanggang sa huli, hawak pa rin niya yung Bible niya. Anong tinuturo nito sa atin ngayon? Kaibigan, ikaw ay masterpiece ng Diyos. Pero paano mo malalaman ng disenyo mo kung hindi mo binabasa ang manual? Si Mary Jones, walang Bible, pero ginawa ang lahat para magkaroon. Tayo, may Bible sa cellphone, may Bible sa bahay, sa bookshelf, pero kadalasan hindi nabubuksan. Pero huwag tayong manatili sa guilt, kaibigan. Hindi pa uli ang lahat. Mahal ka ng Diyos.
Gusto ka niya i-restore. Ikaw ay masterpiece niya. Kaya nga, gumising tayo sa katotohanan. You are designed to be guided by the Word of God. Not by trends. Not by feelings. Not by social media. Not by the world. Gusto mo ba igalang ang disenyo ng Diyos sa buhay mo? Gusto mo ipakita na may tiwala ka sa Kanya kahit anong itsura mo, estado mo, kahinaan mo? Madali lang, sundin mo siya sa pamamagitan ng salita niya. Kung si Mary handang maglakad ng 40 kilometers para sa Bible, kaya mo bang gumising ng 30 minutes na mas maaga para basahin ang salita ng Diyos at alamin kung anong susundin mo sa araw na yon? Ang tunay na masterpiece ay sumusunod sa disenyo ng artist araw-araw. Sabi ni D.L. Moody, "The Bible was not given to increase our knowledge, but to change our lives." Ang pagbabasa ng Bible ay hindi lang para dumami ang alam mo, hindi lang para makapasa ka sa Bible quiz o magmukhang holy. Kaibigan, ang salita ng Diyos ay binigay para baguhin ang buhay mo. Alam nyo, si John Wesley ay isang tanyag na preacher noong 1700s. Isang gabi habang pauwi siya galing sa church, may sumalubong sa kanya magnanakaw sa daan. Tinangay lahat ang dala niya, pera at kaunting babasahing pangkristyano. Pero bago pa tuluyang tumakas yung magnanakaw, tinawag siya ni Wesley. "Teka lang, may bibigay pa ako sa'yo." Nagulat yung magnanakaw, akala niya may tinatago pang yaman si Wesley. Pero alam mo, sabi ni Wesley, "Kaibigan, balang araw, baka pagsisihan mo ang buhay na pinili mo. Pero sana, tandaan mo ito." Binigyan siya ni John Wesley nung note, 1 John 1:7. Alam mo, nakasulat doon kung ano? Ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Ilang taon nang lumipas, 1 linggo, pagkatapos mangaral ni Wesley, may lumapit sa kanya. Isang maayos ang bihis, disente, magalang. Alam mo, sabi ng lalaki, "Pastor Wesley, siguro hindi mo na ako naaalala. Pero ako yung magnanakaw na nagnakaw sa'yo noon." Nagulat si Wesley. Sabi ng lalaki, "Hindi ko makalimutan yung sinabi mo. Pag uwi ko nung gabing yon, binasa ko yung Bible. Nagsimula ako sa 1 John 1:7 na binigay mo. At doon binago ako ng Diyos. Yung dating magnanakaw, naging negosyante, naging ama, naging asawa, at tagasunod ng Panginoong Hesus. Hindi dahil pinagalitan siya, hindi dahil pinarusahan siya, kundi dahil may isang verse na tumama sa puso niya at ang salita ng Diyos ang nagbigay ng bagong buhay sa kanya." Kaibigan, huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang talata mula sa Biblia. Isang verse lang pwedeng maging binhi ng bagong buhay. Pagbabago ng buhay mo o pagbabago ng buhay ng taong babahaginan mo. Pwedeng ikaw ang John Wesley na nag-aasik ng salita. O baka ikaw ang magnanakaw at ngayon ka tinatawag ng Diyos na magbago. Ang tanong, pinupuno mo ba ang puso mo ng salita ng Diyos araw-araw para may maibahagi ka kapag merong nangangailangan? Sabi sa Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Kaibigan, kaya ng salita ng Diyos na baguhin ang puso mo, ang direksyon ng buhay mo, at ang kapalaran ng iba kung babasahin mo ito araw-araw. Kailangan mo ito pag-aralan, pagbulay-bulayan at isabuhay. Kaibigan, ikaw ay isang masterpiece. Pero para manatiling ayon sa disenyo ng Diyos, kailangan mo sundin ang manual niya. At ang manual na yan ay ang salita ng Diyos. So, paano nga ba natin igagalang o i-honor ang disenyo ng Diyos sa ating buhay?
Una, read God's Word daily. Pangalawa, respect differences. Igalang ang disenyo ng Diyos na magkakaiba ang bawat isa. God wants us to respect His diverse design. Ibigan, kung ikaw ay isang masterpiece ng Diyos, tandaan mo, hindi lang ikaw yung masterpiece, marami pang iba. At lahat tayo nilikha ayon sa disenyo niya. Hindi tayo magkakaparehas. At ang disenyo niya, hindi carbon copy. Hindi pare-pareho, kundi unique. Makulay, masalimuot, pero perpekto sa kanyang mata. Sabi sa John 17:20-23, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isa nawa silang lahat, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinibigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa dahil dito malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Alam mo kaibigan, hindi lang para sa mga disciples ang panalangin ng Panginoong Hesus, kundi para sa ating lahat. Lahat ng mananampalataya, sa lahat ng panahon ay kabilang sa panalangin niya. Ibig sabihin, mula sa unang church o iglesia hanggang sa modernong Kristiyano ngayon, hanggang sa mga susunod pa sa future, kasama tayong lahat sa panalangin na yon. Sabi niya, maging isa nawa silang lahat. Hindi lang basta magkasama, kundi kung paano maging isa ang ama at anak, ay ganun din daw tayo. Ito ang disenyo ng Diyos sa church, ang magkaroon ng malalim na pagkakaisa. At ano raw ang epekto kapag nagkakaisa ang mga Kristiyano? Yan sabi doon sa talata, upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang ibig sabihin ay ang unity ng church ay patotoo ng katotohanan ng Ebanghelyo. Patotoo ito na tayo ay binago na ng Diyos. Patotoo ito na ang pagmamahal ng Diyos ay tinanggap natin at nagmamahalan tayo dahil iisa lang tayo sa Panginoong Hesus. Pero alam mo, kapag divided tayo, kapag nagkakanya-kanya tayo sa church, sa D-group at ministry, ay lumalabo ang mensahe ng Panginoong Hesus sa mundo. Then sabi pa, ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin. Ano ibig sabihin nito? Ang glory ng Diyos, ang kanyang character, ang kanyang mission, ang kanyang spirit, binigay na sa atin. At ang dahilan nito, sabi sa talata, upang sila'y ganap na maging isa. Ang ibig sabihin ay, hindi fake unity, hindi superficial peace and harmony, kundi buong-buong pagkakaisa na galing sa puso ng Diyos mismo. Na dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ay natututo tayong itakwil ang ating sarili upang magkaisa at magbahalan. At kapag nangyari ito, na kahit magkakaiba tayo ng preferences, personality, ugali, mindset, kultura, pero kapag nakakaisa pa rin tayo, alam mo ba, ito ang isa sa pinakamahalagang panalangin ng Panginoong Hesus para sa church, ang pagkakaisa. Hindi niya sinabi, Lord, sana pare-pareho na lang silang lahat. Hindi. Ang panalangin niya, sana maging isa sila, gaya natin. Ang ibig sabihin pala, ito ay hindi uniformity, kundi ito ay unity. Anong kaibahan? Ang uniformity, ginagawa kang clone o carbon copy. Parehong ugali, parehong forma, parehong kilos, parehong itsura. Pero ang unity, hindi mo kailangan maging carbon copy ng iba. Kundi tinatanggap ang bawat isa kahit may pagkakaiba sa bawat isa. Nagkakaisa sila sa layunin at sa puso. Nakakalungkot kasi may ibang grupo na naniniwalang sila lang ang tunay. Lahat ng iba mali na. Ayaw makipag-fellowship, ayaw makipag-cooperate para sila lang yung exclusive club. Kami lang ang totoo. Lahat ng naiiba sa amin, ligaw na.
Kaya tuloy nasisira ang pagkakaisa. Nagtatanim ng sama ng loob at nagbubunga ito ng spiritual pride. Umaasa sa affiliation, hindi sa tunay na pananampalataya. Mas marami kami. Pare-pareho ang kulay ng aming church. Iisa lang ang damit namin. Iisa lang ang gupit namin. Kaibigan, hindi ito ang ipinagdasal ng Panginoong Hesus sa John 17. Ang gusto niya ay maging isa tayo, hindi maging clone ng isa't isa. O kaya naman may mga mananampalataya na tumutuligsa sa ibang style ng praise and worship. Kapag medyo modern, may drum at electric guitar, sabi nila mga worldly ang mga yan. Ayoko sa mga yan, masyado silang maingay, hindi yan worship. Yung iba naman, kapag traditional ang praise and worship, ganun din, tinutuligsaan nila ang iba, sinasabi nila, boring. Boring yung pananambahan nyo, walang spirit sa inyo, inaantok lang ako. Kaya alam mo, nahahati tuloy ang pananampalataya. Lumalayo na yung focus sa Diyos at napupunta sa preferences. Kung anong gusto ko, doon ako sasama sa group na yon. Kaya nga nawawala ang mutual respect. Yung iba may discrimination. Tinitignan yung mga taga-syudad. Pag tinignan ng mga syudad, yung mga nasa probinsya na church, alam mo, tingin nila, naku, mga huli na yan, mga yan, walang ganong alam. Sinasabi nila, wala silang masyadong alam sa doktrina, kaya wag tayong makikinig sa kanila. O kaya naman, ang mga nasa probinsya, ganun din. Akala nila sa mga taong taga-Maynila, masyadong modern. Naku, yung mga taga-Maynila na yan, puro yabang, mga makamundo. Yung mga yan. Kaya tuloy, nagkakaroon tayo ng prejudice. Nahihirapan na magkaisa sa pagsulong ng mission ng Panginoon. Kasi ayaw natin mag-collaborate. Feeling natin naapakan ang dignidad ng bawat isa. O kaya naman, may mananampalataya o grupo na mahilig sa pagyayabang, sa pananaw o theology, mahilig sa debate tungkol sa doktrina, mga translation, end times, Calvinism, gifts, pero nawawala yung pagmamahal. Kailangan King James lang gagamitin natin. Lahat ng ibang translation, corrupt na. Pag hindi ka reform, mali ang theology mo, bahala ka sa buhay mo. Alam mo, kaya tuloy napapalitan yung pagmamahal ng kayabangan. Pati ang mga bagong seeker tuloy natatakot na lumapit sa Diyos dahil sa masamang halimbawa. At ito yung gustong-gusto ng Diablo kasi nawawala ang focus natin. Saan? Sa gospel. Nakafocus na tayo masyado sa affiliation o preference natin. May mga tao naman na namimili na makakasama sa ministry o minsan namimili pa ng katabi sa upuan pag nasa church. Yung mga mayayaman sa church, magkakasama lang. Ayaw kausapin yung mga simpleng miyembro. May mga ministry na para lang sa mga professionals o para sa mga class A. Mas okay makihalubilo sa mga kapwa ko may negosyo. Doon na lang ako. Dapat yun ang mga ka-D-group ko. Dapat kami ang magkakasama. Alam mo kaibigan, kapag ganito, nagtatanim tayo ng inggit at insecurity. Nawawala yung sense of family. Parang ang dating tayo lang ang anak ng Diyos. Tapos ang iba na hindi nating katulad ay hindi. Alam mo, nais ng Diyos na hindi tayo mamimili ng tao. Kung ang Panginoong Hesus hindi namili ng sinasamahan, ay marapat lang na mahalin natin ang lahat ng klaseng tao. Kapatid, baka hindi mo sinasadyang isa ka na sa gumagawa ng division. Hindi dahil masama ang intention mo, pero dahil hindi mo pa natututunang igalang yung pagkakaiba natin sa isa't isa. Kaibigan, respect differences. Tanong mo ito sa sarili, may mga ganito ka bang mindset na kailangang itama? May mga tao bang iniiwasan mo dahil iba sila sa'yo? Alam mo ba kung ano yung number 1 na dahilan kung bakit bumabagsak ang maraming Christian ministries? Hindi dahil sa persecution. Hindi dahil sa kakulangan ng pera. Hindi dahil sa climate o politics. Kung hindi, dahil hindi sila magkasundo. Hindi sila nagkakaisa. Ito ang reality. Isipin mo, isang painting na may isang kulay lang, boring, di ba?
Walang contrast. Ba, kung puti lang yan, puti lang yan. Ma-appreciate mo kaya yung painting na yon? Walang depth, walang kwento. Tayo, ginawa tayong iba-iba. Sinadya ng Diyos na magkakaiba tayo. Maring iba yung preference ko sa preference nyo. And minsan, hindi tayo magkakasundo. Pero pwede tayong maging magkaisa. Pwede tayong maging isa sa layunin at objective na binigay sa atin ng Diyos. Tayo, masterpiece, puno tayo ng kulay, may madilim, may maliwanag, may warm, may cold tones. Pero kapag pinag-isa ng artist, ang parang magulo at iba't ibang kulay na yan, nagiging maganda. Ganyan ang disenyo ng Diyos sa church. Diverse, pero united. Kapag iginalang mo ang pagkakaiba ng kapwa mo, kultura, estilo, personality, pananaw, pinaparangalan mo ang artist. Ginagalang mo yung design niya para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Tandaan mo ito, kapatid. Iisa tayo dahil iisa ang tagapagligtas natin. Kahit ano pa ang denomination mo, pinanggalingan mo, kultura mo, o style mo, iisa ang dahilan kung bakit tayo naligtas. Hindi dahil sa simbahan, hindi dahil sa pangalan ng organisasyon, kundi dahil sa Panginoong Yesus. Lahat tayo nangangailangan ng kaligtasan. Lahat tayo tinanggap ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. Iisa ang dugo na tumubos sa atin, iisa ang krus na nagligtas sa atin, iisa ang Ama na tumanggap sa atin bilang anak. Kung ganon, bakit pa tayo nagmamalaki sa sarili nating grupo? Kaibigan, respect differences. Hindi tayo magkakaibigan lang dahil pareho tayo ng worship style, kundi magkakapatid tayo dahil pare-pareho tayong niligtas ng Panginoon. Amen ba? Iisa tayo dahil iisa ang mission natin. Hindi kanya-kanya ang mission sa body of Christ. Lahat tayo may iisang utos mula sa Panginoon. Ano yung mission natin? Alam nyo ba yon? Humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa. Yun yung sabi sa Matthew 28:19. Baptist ka man o Pentecostal, Methodist ka man o non-denominational, iisang panawagan sa atin. Dalhin ang pagmamahal ng Panginoong Yesus sa mundo. Iisang layunin natin, disciple making. Kaya kapatid, huwag mo sayangin yung energy sa pag-debate sa minor issues. Gamitin natin ang lakas sa paggawa ng alagad. Huwag tayo maging busy sa pagtatalo habang ang mundo patuloy na naliligaw. Iisa tayo dahil iisa ang pag-asa natin. Iisa ang reward. Iisa ang finish line. Iisa ang langit. Kung pareho lang din pala ang inaabangan natin, hindi ba't mas mabuti magkaisa na lang tayo habang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon? Tama ba? Pero paano? Paano tayo maglalakad sa pagkakaisa? Kahit iba-iba tayo. Focus on essentials. Hindi lahat ng doktrina dapat pag-awayan. Merong mga essential at hindi naman talaga pwedeng isang tabi. Halimbawa, ang pagka-Diyos ng Panginoong Yesus, essential yan. Dito ka mag-focus. Halimbawa, salvation by grace through faith, essential yan. Ang authority ng salita ng Diyos, essential yan. Ang Trinity, essential yan. Ito ang foundation ng ating faith. Pero may mga secondary issues na hindi natin dapat pag-awayan. Halimbawa, worship style. Maingay ba o tahimik? Nako, pag maingay, ayoko dyan. O pag tahimik, dapat tahimik lang. Kaibigan, hindi na yan dapat pagtalunan. O kaya, church structure. May bishop ba dapat o board lang? O kaya, interpretation ng end times. Pre-trib ba o mid-trib o post-trib? Kaibigan, huwag tayo maging mas loyal sa format o loyal sa method kaysa sa Panginoong Yesus. Kung hindi ito tungkol sa kaligtasan, huwag natin itong gawing batayan ng division. Practice grace in non-essentials. Sa mga bagay na hindi essential sa kaligtasan, piliin natin ang grace. Hindi porket hindi tayo magkapareho ng paniniwala sa isang topic, magkaaway na tayo.
Pwede namang magkaiba pero magkasama pa din. Tama ba? Pwede namang magdiskusyon ng may pagmamahal. We agree to disagree. Kaibigan, mas mahalaga ang relasyon kaysa manalo ka sa argumento. Huwag mo sirain ang pagkakaibigan dahil lang sa hindi kayo pare-pareho ng pananaw sa minor topic. Kaya nga, ang pangatlo, choose love in all things. Kahit essential o non-essential pa yan, dapat laging may pagmamahal. Pwede kang tumindig sa katotohanan na hindi bastos. Pwede mo ipaglaban ang tama ng may humility. Kung sa huli ang approach mo ay galit, yabang at pride, kahit tama pa ang theology mo, palpak ka pa rin. Palpak pa rin ang puso. Truth without love becomes harsh. Love without truth becomes hollow. But truth in love that reflects the heart of God. Yun yung nagre-reflect ng puso ng Diyos. Yung truth in love. So, paano nga ba natin igagalang o i-honor ang disenyo ng Diyos sa ating buhay? Una, read God's Word daily. Pangalawa, respect differences. Pangatlo, stay present. Igalang ang disenyo ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging present sa kanyang presensya. Kaibigan, kung ikaw ay masterpiece ng Diyos, hindi ka lang nilikha para sa isang one-time encounter. Nilikha ka para sa relationship. At ang tunay na relationship, hindi lang sa nakaraan. At lalong hindi lang pang kasalukuyan. Kung hindi, pati na rin sa future. Ang tunay na relasyon mo ay sa buhay mo sa ngayon at sa present. Sabi sa awit 16:11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Grabe, di ba? Hindi sinabi ng talata na sa langit lang may joy. Ayon sa talata, saan daw? Sa presensya niya. Ang sabi, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Kailan daw? Ngayon, sa kasalukuyan. So, kung gusto mong maranasan ang kagalakan at kabuuan ng buhay, hindi ito matatagpuan sa success, sa material things o sa next season ng buhay mo. Kundi, ayon sa talata, matatagpuan ito sa presensya o piling ng Diyos. Ngayon, habang buhay ka pa, pwede mo na maranasan ang kagalakan. Paano? Sa piling ng Diyos. Hindi sa kung ano sitwasyon mo ngayon. Pero yan ang problema natin. Minsan, di ba, tinatanong natin, where is God? I don't see Him. Hindi ko siya nakikita. Nasaan ba siya talaga? Naririnig niya ba ako? O baka minsan inisip mo, tinatanong mo, sa dami ng problema, sa ingay ng mundo, sa dami ng distractions, minsan, ang layo ng Diyos, minsan wala tayong awareness na andyan pala siya. Pero ano sabi ni Pedro? Sabi sa 1 Peter 1:8-9, hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Ngunit, sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Ang sabi ay, hindi ninyo siya nakita, pero iniibig ninyo siya. Ibig sabihin, hindi kailangan ng mata para maranasan ang Diyos. Ang kailangan ay ang puso. Then sabi pa, sumasampalataya kayo, nag-uumapaw ang inyong kagalakan. Kaibigan, ang tunay na joy ay hindi galing sa nakikita, kundi sa pananampalataya sa Panginoong Hesus na nagmamahal sa atin na hindi natin nakikita. At anong bunga? Ayon sa talata, ang kaligtasan ng inyong buhay, eternal life. Kahit hindi mo siya makita, pwede mo siyang maramdaman. Kahit tahimik siya, nandyan pa rin siya. Kahit abala ka, naroon pa rin ng Diyos. Ang tanong, present ka ba sa presensya niya? Anong pagkakaiba ng secular life at sacred life? Sa secular mindset, naglalakad ka sa buhay niya. Naglalakad ka sa buhay mo na disconnected sa Diyos. Routine, stress, gawa ng gawa,
pero walang awareness ng Diyos. Sa sacred mindset, kahit ordinaryong araw pa yan, spiritually alert ka. Lahat ng bagay, kahit simpleng moment, nakikita mo bilang parte ng ginagawa ng Diyos. Kaya kung umuulan, ako, hindi lang basta ulan yan, sasabihin mo, Lord, salamat sa biyaya mo. Kung may problema ka, para sa'yo, hindi lang stress yan. Kundi sasabihin mo, Lord, anong tinuturo mo sa akin? May mga dinalangin ako sa aming trabaho na kliyente noon. Pero hindi binigay ng Diyos. Salip na magtampo kay Lord, sabi ko, Lord, anong tinuturo mo sa akin? At alam mo, malinaw na ini-impress niya sa puso ko na i-improve mo muna ang quality ng service nyo. Hindi ka pa ready. Alam ko kung kailan ka pwedeng bigyan ng para sa'yo. At doon ako nag-focus muna. At paglipas ng maraming taon, binigay ng Diyos yung mga client na yon na hindi ko inaasahan. Kaibigan, yun yung sinasabi na staying present with God. Ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari, kino-connect mo ito sa Diyos. At tinatanong mo siya, Lord, mabuti kang Diyos, pero kung nangyari man ito, meron kang tinuturo. Ano po yung tinuturo mo? Yun yung sinasabing staying present with God. Kung may tahimik na sandali, hindi lang katahimikan yan para sa'yo. Kundi sasabihin mo, Lord, nandyan ka pala. Tulungan mo akong ma-delight sa feeling mo. Kung inaaway ka ng asawa mo o ang marami siyang ginagawa na hindi mo gusto, nako, paano yung staying present with God? Ano itsura nun? Sasabihin mo, Lord, dagdagan mo yung aking patience. Tulungan mo ako magmahal ng walang kondisyon sa aking asawa. Baguhin mo po ako kung paano mag-respond sa paraang makakalugod sa inyo. Kaibigan, stay present with God. Sa bawat araw, sa bawat gawain, magtiwala ka sa Kanya na siya ay kumikilos. Kaibigan, kung minsan feeling mo ba parang may spiritual na bahagi ng buhay at meron ding namang normal na bahagi ng buhay, yung hindi spiritual, yung tipong pag nasa church ka, ikaw ay banal. Ito ay spiritual. Pero pag nasa trabaho, trabaho lang, normal lang. Wala itong kinalaman sa buhay spiritual. Pag nagpipray ka, kasama mo si Lord. Pero pag naglalaba ka, naglilinis ka, naghuhugas ka ng plato, nagre-report sa trabaho o nagko-commute, parang wala lang, normal lang. Pero gusto ko i-share sa'yo yung isang kwento na magbabago ng pananaw mo. Si Pastor Peter Adams, isang araw, nag-pray sa tabi ng isang taong malapit nang mamatay. Sobrang emotional nung tagpo na yon. Sobrang sagrado. Puno ng presence ng Diyos ang oras na yon. Pero pagkatapos nun, bumalik siya sa negosyo niya. Doon sa pamilya niya. Ang negosyo niya, coffee shop. At alam mo kung ano naging gawain niya doon sa kanilang business? Naku, nagtatapon siya ng basura. Alam mo, sabi niya, galing ako sa prayer ng last moment ng isang tao. Tapos eto ako ngayon, nagtatapon ng basura. Parang ang layo, parang ang weird. Pero habang binubuhat niya yung mabibigat na container ng basura, naalala niya si Brother Lawrence, yung isang monk na kinuwento ko sa inyo, yung kanyang mga journal inipon, tapos naging libro. Ang title, Practicing the Presence of God. Alam mo, pinapractice niya yon sa buhay niya. Kahit sa kusina, habang nagluluto o naghuhugas ng pinggan. At yun yung ginaya ni Pastor Adams. Hindi niya makalimutan yung bagay na yon. So, imbes na ihiwalay yung spiritual sa ordinary, inimbitahan niya ang Diyos sa mismong moment na yon. Tahimik siya nakipag-usap sa Diyos habang binubuhat niya yung basura. Kahit na amoy niya yung baho, yung init at pagod, naramdaman niya yung presence ng Diyos. Sabi niya, doon ko na-realize ang Diyos pala, nandyan, kahit sa simpleng gawain. Hindi lang siya nagpapakita tuwing worship service. Nandyan siya kahit sa basurahan. Ibigan, maaaring, hindi ko alam kung nasaan ka ngayon. Maaaring ikaw ay nasa abroad. Maaaring ikaw iniisip mo nandyan ka sa Israel. At talagang, totoo, merong gera.
Pero alam mo, pwedeng mong practicing yung presence ng Diyos. Kahit nandyan ka, kahit may putukan, kasama mo si Lord. Pwede mong practicing yan. Kahit anong ginagawa mo, kung ikaw ay caregiver, nag-aalaga ka ng may sakit, yan ay pwede mong practicing yung presence ni God. Pwede mo ipanalangin yung kasama mo, yung inaalagaan mo. Kung ikaw ay nasa opisina, practicing mo yung presence ni God. Pag ikaw ay magbibigay ng report at sinabi ng boss mo, ibigay mo yung report mo sa akin by this time, ibigay mo na mas maaga. Sabihin mo, Lord, para sa'yo ako nagtatrabaho. Practicing mo yung presence ni God. Stay present. Kaibigan, baka kasi masyado tayong naghihintay ng spiritual highs bago natin maramdaman ng Diyos. Yung tipong kailangan muna maiyak tayo para masabi natin na kasama ko talaga yung presence ng Diyos. Pag hindi ako naiyak, hindi ko kasama yung presence ng Diyos. Kaibigan, hindi totoo yan. Ang Diyos hindi nawawala. Tayo lang ang hindi aware. Tayo lang ang hindi pumapansin sa Kanya. Kaibigan, tandaan mo ito. God is whatever you let God in. Ulitin ko, God is wherever you let God in. Kung saan mo siya iimbitahan, nandun siya. Kung ikaw ay sumasakay ng jeep, kung iimbitahan mo siya, nandun siya. Hindi lang siya nasa altar, hindi lang siya nasa church. Nandyan siya sa kusina, sa kalsada, sa pilahan ng tricycle, sa laundry, sa banyo, sa biyahe, kahit sa pagod, kahit sa problema, kahit sa dilim. Kaya lang ang tanong, inaanyayahan mo ba siya sa mga sandaling iyon? Kaibigan, stay present with God. Tanungin natin ito sarili. Anong mga ordinary moments ng buhay mo ang kailangan mong baguhin ang pananaw? Kailan ka huling naging aware na kasama mo ang Diyos kahit sa simpleng gawain? Handa ka bang anyayahan ang Diyos sa moment ng mga ordinaryong buhay mo, gaya ng pagtatrabaho? Si David, ginagawa ito. Sabi sa Psalm 16:8, alam kong kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Anong sikreto ni David kung bakit hindi siya natitinag sa gitna ng laban? Hindi dahil malakas siya, hindi dahil may mga kawal siya, hindi dahil hari siya, hindi dahil mataas ang posisyon niya sa gobyerno o marami siyang ari-arian at magagarang kotse. Hindi. At sabi niya, hindi ako matitinag pagkat kapiling ko ang Diyos. Ang ibig sabihin ay nakaset ang puso ni David moment by moment sa presensya ng Diyos. Kaibigan, ito ay conscious choice. Ito ay intentional decision. Hindi lang siya sumasamba kapag nasa templo. Kahit nasa labanan, nasa kuweba, o sa panahon na nagkakasala siya, aware pa rin siya sa presensya ng Diyos. In fact, di ba, nung nasa kuweba siya, hinahabol siya ni Saul, may pagkakataon na siya para patayin si Saul. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Nasa presensya siya ng Diyos. Alam niya na si Saul, ang nag-appoint kay Saul ang Diyos. Hindi niya ginawa. Si Moses, ganun din. Sabi sa Exodus 33:15, kung hindi kayo sasama sa amin, huwag nyo na kaming papuntahin doon. Wow! Ito si Moses, pinuno ng Israel. May malinaw na utos mula sa Diyos na lumakad sila papunta sa promised land. Pero ano sagot niya? Lord, kung wala ka doon sa promised land, wag na lang. Hindi, bali na lang, wag na, ayoko. Alam mo, mas mahalaga sa kanya ang presensya ng Diyos kaysa kahit anong tagumpay o tagpuan. Pwedeng marating ang destination, pero kung wala ang Diyos, alam mo, walang halaga. Kaya tanungin natin yung ating sarili. Ganon din ba ang pananaw mo? Mas mahalaga ba ang presensya ng Diyos kaysa sa promotion mo? Di bali na, kahit masaktan ko yung tao na ito, kahit makasagasa ako, basta ma-promote ako. Kaibigan, okay lang ba sa'yo na na-promote ka?
Pero dahil hindi yan ang kalooban ng Diyos, hindi mo siya kasama dyan. Kaya nga, tanungin mo ito. Sabihin mo kay Lord, Lord, kung mapopromote ako pero hindi mo naman kalooban ang paraan ng aking pagka-promote, wag na lang. Lord, pangarap ko talaga ito eh. Ito yung goal ko sa buhay. Pero kung magiging dahilan ito para mawalan ako ng time sa'yo, para mas mahalin ko ito kaysa sa'yo, wag na lang. Kasi gusto ko kasama kita kahit nasaan ako. Kaibigan, ito ba yung puso mo? Tingnan mo yung Panginoong Yesus, sabi niya sa Luke 5:16, ngunit si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang upang manalangin. Alam mo, kung may taong busy, ang Panginoong Yesus yon. Palaging may lumalapit sa Kanya para sa kagalingan, palaging may nagtatanong ng katotohanan, palaging kailangan niya mangaral, kailangan niya mag-disciple, at iba-iba pa, pero kahit ganun, lagi siyang gumagawa ng paraan para makipag-usap sa Ama. Hindi siya naghihintay na maging available ang oras. Pag may oras na lang, tsaka na lang. Hindi. Intentional siya sa pananatili sa presensya ng Ama. At kung ang Panginoong Yesus mismo na anak ng Diyos ay kailangan ng oras para sa presensya ng Ama, gaano pa kaya tayo? Kaibigan, tanungin mo ito sa sarili. Katulad ba ni David, nakaset ba ang puso mo kay Lord araw-araw? Katulad ba ni Moses, handa ka bang isuko ang goal o dreams mo kung wala naman doon ang Diyos? Katulad ba ni Jesus, kumikilos ka ba mula sa connection mo sa tatay mo sa langit at hindi sa demand ng tao o demand ng mga deadlines? Kapatid, ang presensya ng Diyos ay hindi lang goal, kundi ito ang greatest gift ng buhay Kristiyano. Kaya lang ang tanong, present ka rin ba sa kanyang presensya? May nabasa akong kwento tungkol ito sa isang doktor, si Dr. Park, isang integrative oncologist. Hindi siya Kristiyano, pero yung sinabi niya ay sobrang aligned sa biblical wisdom tungkol sa pagiging present. May isa kasing babae na dumanas ng matinding pagsubok. Pangalawang beses na nagkaroon ng cancer ng kanyang asawa. Pagkatapos ng treatment, nagpunta sila kay Dr. Park para sa mga recommendation nito. At bukod sa green smoothies at iba pang tips, may binanggit si Dr. Park tungkol sa stress. Sabi niya, tinuro niya paano niya hina-handle yung stress. Tama ba? Tama, di ba? Pag may cancer ka, kailangan ma-manage mo yung stress. Pero hindi lang pangkaraniwang advice ang binahagi ni Dr. Park. Sabi niya, ganito, kung papasok ako sa kwarto na ito habang iniisip ko lahat ng iba pang pasyente na naghihintay sa akin, sigurado magiging stress ako. Mapupuno ako ng kaba, frustration, at pressured ako. Pero nag-decide ako na kapag pumasok ako sa isang examination room, I will be fully present to the person in front of me. Ibibigay ko yung aking full attention. At kapag lumabas na ako sa kwarto na yon, saka pa lang ako mag-iisip patungkol sa susunod na pasyente. Grabe no, ang ganda ng prinsipyo na ito. At isipin mo, hindi pa siya believer ng Panginoong Yesus, pero alam niya kung ano ang kahalagahan ng pagbibigay ng full attention. Ang ibig sabihin, anumang ginagawa mo, ministry man, pahinga man yan, trabaho, o simpleng gawain sa bahay, ibigay mo ang full attention mo sa Diyos. Stay present with God. Parang ngayon, habang nasa service ka, maring lumilipad ang isip mo sa mga gagawin mo, kaya ka nai-stress. Kaibigan, stay present. Focus ka muna kay God at magbabago ang buhay mo. Ang pagiging aware sa presensya ng Diyos, hindi lang sa conversation time natin. Hindi lang kapag nasa altar. Hindi lang kapag nasa Sunday o nag-worship ka. Ito ay para sa bawat segundo ng buhay mo.
Kapag natutunan mong mabuhay na aware sa kanyang presence, bababa yung stress mo. Tataas yung peace mo. Lalalim yung pananampalataya mo. Kaibigan, sa dami ng iniisip mo, kailan ka huling naging fully present sa harap ng Diyos? Sa dami ng ginagawa mo, naimbitahan mo ba siya sa ordinaryong gawain mo ngayong linggo? Kapatid, ang tunay na spiritual life ay hindi paghihiwalay ng spiritual na buhay sa ordinaryong buhay. Mali ito. Walang secular at walang sacred na parte ng buhay natin, kundi lahat yan ay sacred. Ang lahat ay spiritual. Kaya nga, spiritual life ay yung matuklasan mo na present pala ang Diyos sa mga ordinaryong bagay. Yun ang maturity. Tandaan mo ito, worship does not start at the stage. It starts in your awareness. Holiness does not live in the temple only. It lives in the moment where you say, Lord, kasama kita. Kaibigan, marahil kinausap ka ng Diyos ngayon. Panahon na para isuko mo ang buong buhay mo sa Panginoon. Huwag mo na ipagpaliban. Ang Diyos ay hindi lang naghahanap ng tapat na lingkod. Hinahanap niya ang puso mong handang maniwala, sumuko, at magmahal sa Kanya. Manampalataya ka na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus at gusto niya ma-restore ang nagmamahalang relasyon sa iyo. Ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko na ako po'y makasalanan. Kailangan po kita. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Nananampalataya po ako na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at nabuhay kang muli upang ako'y bigyan ng bagong buhay. Sa oras na ito, sinusuko ko na ang aking buhay sa iyo. Pumasok ka sa aking puso, maging Panginoon ka at tagapagligtas ng buhay ko. Simula ngayon, nais kong mamuhay, hindi para sa sarili ko, kundi para sa iyo. Para sa iyong layunin at para sa iyong gantimpala. Salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong kaligtasan. Amen. Kung isinuko mo ngayon yung buhay mo sa Panginoon, ikaw ngayon ay may buhay na walang hanggan. Ikaw ngayon ay connected na sa Diyos. Nasa iyo na yung Holy Spirit. Nananahan na ang Panginoong Hesus sa iyo. At ikaw ay binago niya. Ginawa ka niya ngayong masterpiece. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalagana pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Bago tayo magtapos, gusto ko iwan sa inyo ang isang quote. Sabi rito, God does not make mistakes. He makes masterpieces. Each one shaped with purpose, marked by grace, and designed to reflect His glory. Kapatid, paano mo i-honor ang design ng Diyos sa buhay mo? Read God's Word daily. Dahil hindi tayo ginawa para maglakad ng walang gabay. Pangalawa, respect differences. Dahil ang disenyo ng Diyos ay hindi pare-pareho, pero magkasamang gumagana para sa kanyang layunin. Pangatlo, stay present. At sa kanyang presensya, dahil ang Diyos hindi lang nasa church, kundi kasama mo sa bawat sandali. Kaibigan, ikaw ay isang masterpiece. At ang pinakamainam na tugon mo sa pagkalikha sa iyo ay ang mamuhay na may tiwala, may layunin at may pagsunod sa artist na lumikha sa iyo. So honor His design, live His design, and reflect His glory. God bless po sa inyong lahat.